Si Ma'am Giselle wala siya eh. Hindi lang invite. Invite nila dyan. Pumunta. Pero kung sila, parang kailangan daw nila kumain sa course nila sa mga teacher. Kaya dalawa lang tayo. Si medyo naman parang pwede kasi pwede doon sa actividad. Pero di ba at least kahit pa paano makapagpag tayo. Maganda kasi pag merong salita ng Panginoon. Kaya nga nisip ko sa next week, araw-arawin yung bago magtrabaho, may devotion. Kaya kahit pa paano rin, ma-remind, tapos ma-motivate, ma-encourage. Tapos kahit pa paano, yung bago magtrabaho, magiging kasi sa Bible din, na kapag naging maayos yung, or nagpasa tayo ng Bible, merong word of God, yung word of wisdom, yung buong araw na rin magiging maganda. Like for example, sa motor or sa pag-drive, tapos merong nagmumotor na laging hindi marunong, tapos siya pa yung galit kapag nabangga, ganyan. Pero dahil merong word of God, parang okay, patience, parang kasi galit na gano'n. Mga ganun mga sitwasyon, parang kailangan natin talaga ng araw-araw. Kaya naisipan ko na double purpose na rin. Nakapag-share word of God, tapos kahit pa paano yung merong reason, kumbaga pag mag-start yung trabaho, merong may papasok. Kasi yung kasada ng Panginoon, doon na talaga lahat eh. Doon talaga natin makikita yung wisdom. Pari sa pag-edit din yan, may mga baka di alam, nagbibigay ng Panginoon ng kwan ang ilalagay ganyan, mga kailangan dapat na design. Sige, bali buksan ko dito sa answer na tayo. Yan. So buksan ko dito sa yan. So start ko lang yung mic. So bali i-connect mo na lang kung sakali sir. Tapos walang mauno yung camera. So ano sir, ay nakawan pa sa'yo sir yung Carta Bible mo. So buksan natin dito sa Hebrews sa New Testament, sa pinakababa. Hebrews chapter 10 verse 25. Yan. Verse 25. Yan. So basahin ko. Verse chapter 10 verse 25. So, balibasahin ko. Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Yeah. So, tayo na lang. Pray. Paano naman po salamat sa ito at kami po ay makapag-study. Panginoon, kayo po yung mga po sa amin, ang banal na Espiritu Panginoon, na maintindihan po namin ito. Nawa ay bigyan po kayo ng wisdom at please give me Panginoon ng lakas ng loob na may ibanggit Panginoon yung salita niyo Panginoon. Nawa ay matuto po kami Panginoon at kayo po yung bumabay sa akin, may deliver ko po ito ng maayos Panginoon. Tulungan niyo po Panginoon si Sir Joshua Panginoon. Tindihan ito at apply namin ito Panginoon sa aming buhay Panginoon at sa aming trabaho at maging mabuti po aming tao Panginoon. Maraming salamat Panginoon sa inyong gabay. Kapayapaan Panginoon sa Jerusalem, maintindihan po namin ito na mas malalim Panginoon kasi yung Bible Panginoon ay medyo mahirap intindihin, pero thank you Panginoon dahil bigay mo kayo ng effort Panginoon para ko intindihin. Kaya Panginoon na Panginoon sa amin, ito ang dalangin sa matagis Panginoon Jesus. Yan, so ang talakayan natin ngayon ay yung so, worship, church attending, and then fellowship. Yan. So, maintindihan natin yun kapag ngayon na ituturo ko kahit paano, maintindihan mo sir yung bakit ba tayo mag-church. And then, number 1, yan, worship. Yan. So, ano nga ba yung tunay na pagsasamba? So, sabi dito sa Psalm. So, yun natin dito. Psalm chapter 66. Yan. So, natin po sa left and then Psalm chapter
verse 4. Sabi ito, all the earth shall worship thee and shall sing unto thee, they shall sing to thy name, Selah. Yan. So, ibig sabihin yan ay sasambahin natin ng Panginoon. At dito raw sa lupa ay sasambahin natin siya at awitan natin siya. Yan, mag-isiawit tayo yan, sa kanyang pangalan. Yan. So, sasambahin natin siya kasi nga siya ay Diyos. Yan. So, kailangan natin na maging mag-worship sa Kanya kasi siya ay karapat-dapat na kantahan siya. Di ba meron sa church natin, may kantahan niya. Tapos kahit pa paano minsan parang ang sarap kumanta. Yun. At yan yung Holy Spirit na gumagabay sa atin. Yan. So ano nga ba yung tunay na pagsasamba? Yung tunay na pagsamba ay yung totoo tayo na interesado sa Panginoon. Kasi kapag hindi tayo interesado tapos hindi natin ina-apply sa buhay natin, wala. Useless lang. Parang nag-church lang tayo na makita lang ng ibang tao or nag-church lang tayo para makita ni pastor o ganyan o ni father. Nag-church lang tayo para makita ng crush natin or yung nakakita sa atin na parang na-inspire lagi or magpapa-impress lang tayo. So, yun yung tunay na pagsamba na kailangan natin na maging totoo. Yan. And then, pasanin na pagsunod ang isang mahalagang bahagi ng ating pagsamba. Hindi maaaring sumasamba tayo sa Diyos, sa Espiritu at sa katuntunan. At pagkatapos ay sinusuway naman natin siya. So, pag nagsisimba tayo, syempre parang ang hirap yung magisimba ka tapos sinusuway natin yung mga commandments. Yan, tapos sa mga bagay. Parang, anong purpose ba tayo nagsisimba? Diba? Kasi, dahil tayo nagsisimba, para mas madami tayong matutunan, para maintindihan natin. Yan. And then, mapalakas yung spiritual natin at mapakain. Yan. And then, letter B, bakit tayo sumasamba? Ang Panginoon ay Diyos. Yan. Siya ang ating manlilikha at tagapagligtas. Yan. Panginoon at Ama, siya ang hari higit sa mga hari. Kaya sa kanya sa Psalm chapter 95 verse 1 to 7. So Psalm chapter 95. Psalm chapter 95 verse 1 to 7. Sabi dito, O come, let us sing unto the Lord, let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Yan. And then 2, let us come before His presence with thanksgiving and make a joyful noise unto Him with psalms. For the Lord is a great God and great King above all gods. Yan. So ang Panginoon ay great. Yan. And great King, Lord of Lords, King of Kings. Siya ay pinakamataas sa atin. Siya ay pinakamapangyarihan. At siya lang yung nagpo-control sa atin. Itong mundo, sa kanya to. Yan. So, walang may-ari, hindi siya lang yung gumawa. At siya yung lagi natin sinusunod kasi nga hari siya. Yan. And then, verse 4, in His hand are the deep places of the earth. The strength of the hills is His also. And the sea is His, and He made it, and His hands formed the dry land. O come, let us worship and bow down, let us kneel before the Lord our Maker. Yeah, so O come, punta tayo, let us worship and bow down. And minsan mag-pray tayo na nakaluhod. Yeah. And then let us kneel before the Lord our Maker. Verse 7, for He is our God, and we are the people of His pasture and the sheep of His hand today, if ye will hear His voice. Yeah. So, yun yung supporting verse na sabi sa verse 6 na kung daw tayo ay mag-worship daw tayo sa Panginoon and then mag-pray. Yan. Kaya dito makita natin na yung talagang wala nang iba. Diba? Sabi ko kanina na siya lang yung king, siya lang yung hari. Yan. And then kapag ligtas, diba? Naalala ko sir yung
kailan mo tinanggap ang Panginoon. Kasi nga, yun yung pinakamalaga. Siya yung tagapagligtas, siya yung umako ng kasalanan natin. Kaya sinabi siyang tagapagligtas kasi niligtas niya tayo sa impyerno. And then number 2, nais ng Diyos na samahin natin siya. Or nais ng Diyos na sambahin natin siya. Yan, nasa John 4:23 naman yun. Para mas maniwala tayo. Yan, John chapter 4 verse 43. Sabi dito, John 4:43. John 4:23 pala. Sabi dito, but the hour cometh and now is when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship Him. Yan. So, ang Panginoon ay Diyos. Yan. So, nais niyang sambahin natin siya. Yan. Kasi nga, siya yung tagapagligtas. Yan. So, parang andun pa rin. Kasi nga, hari siya. Diyos siya. Like for example, di ba sa company natin, meron tayong mga boss, malihan tayo. So, kailangan natin sundin. Parang gano'n. Pero ang Diyos kasi, siya yung hari. Yan. So, kailangan natin siya na sambahin. Na sinasabi dito na when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. Yan. For the Father seeketh such to worship Him. Yan. So, dinidiin dito na kailangan natin na sambahin. Yan. Kasi nga, mas maganda pag ang Diyos yung sinasamba natin, hindi ang tao. Kaya pag nakita mo dito na yan, to God be the glory, kasi nga sa business ko, ang Diyos yung naitataas. Siya yung dahilan kung bakit yung business ako. May vision ako para sa Kanya, may mission din ako para sa Kanya. So, hindi yung pangalan ko yung natataas, kundi yung pangalan niya. Kasi nga, sino ba ako? Eh dati wala na, bulol-bulol ako magsalita eh. Hindi naman ako nag-lead dati, wala akong pera dati. Pero ngayon, dahil nataas ko ang pangalan niya, siya pa rin yung nagbibigay sa akin ng wisdom ng talino. Kaya, lagi kong hanggat maaari, kung may mga nakita sa akin or nakakasabi niya, uy, payaman ka na, ganito niya na, uy, parang ba't ganito na, may mga nilid ka na. Bayan ang Panginoon. Kasi kung wala siya, wala na ako. Then, number or letter C, yan. Pagtatagumpay sa mga adlang sa pagsamba. Yan. So, letter A ay ano yung tunay na pagsamba, and then letter B, bakit tayo sumasamba? Yung tunay na pagsamba ay yung totoo tayo. Letter B, bakit tayo sumasamba? Kasi nahari siya. Siya yung nagkita sa atin. Letter C, pagtatagumpay sa mga adlang sa pagsamba. So, merong mga pag-adlang sa buhay natin na hindi tayo makapagsimba. Ano yung first, lalo pag adult na tayo. Ano yung nakikita mo, sir, na adlang na pag magsimba tayo? Ang dami, di ba? Yung ngayon, kapag mga adult na o yung mga young people na gustong may mga goals sa buhay, especially yan, pag-work, Sunday. Pero dapat nga yung Sunday is for the Lord. Uunahin natin siya kaysa yung trabaho o pera. Kasi mas mahalaga ang Panginoon kasi yung pera. Nga, sabi nga sa Timothy, for the love of money is the root of all evil. Yan. So, hindi naman siya sasabi dun na kapag yung pera, masama ka na. Pero sabi niya sa una, for the love. Kapag minahal mo yung pera, dun na yung magiging makasalanan ka na. Kasi nga minahal mo siya. Kumbaga, pag nag-work ka ng Sunday, inuna mo yung pera kaysa ang Panginoon. So, ibig sabihin, makasalanan ka. Yan. So, doon nagbubunga yung kasalanan. Yan. Yun na yung root, yung pera kapag minahal. Ano pa yung magiging natin kapag minahal yung pera? Nagnakaw tayo. Nagnakaw tayo yung pera, root na yun. So, doon nag-isimula. Ano pa? Madami. Pagbibenta ng drugs. Yan. Basta, mga masamang bagay. Para lang sa pera. Papatay ng tao, mag-hold up, yung minamahal yung pera. Kaya,
may mga hadlang kapag mag-church tayo. Then sabi niyo sa Hebrews chapter 10, kaya sa atin kanina, Hebrews chapter 10, verse 24 to 25. Yan, basahin ko lang Tagalog. Yan. Or English na lang. And let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Yan. So sabi dito na kailangan natin na huwag natin pabayaan yung pagkakatipon. Ano yung verse? Yan. So sabi dito sa Bible na sa hindi natin pagpapabaya ng ating pagtitipon ayon sa kaugilian ng alin, sa halip ay pasiglahin nyo ang isa't isa at lalong higit pa, yamang inyong nakikita ng araw ay papalapit na. Yan. So, ibig sabihin, yung sabi sa verse 5, na ang Diyos malapit nang dumating. So, kailangan natin na sambahin siya. Kasi nga, kung alam mo yung sir yung rapture, yun yung rapture na kapag isang pagkula, yung pigil sa mata pag-pigil ko lang. Wala na. Dahil ako, pag-ilan ko, wala. Dadamit na lang yung nakikita. So, ibig sabihin, rapture na yun. Tapos malapit na yung dumating ang Panginoon. Ang Satan na yung maghahari. And then, sabi dito, balikan natin dito sa verse 24. Sa verse 24. At maaari natin isaalang-alang ang isa't isa sa pagpapalakas ng loob sa pag-ibig at sa mga mabuting gawa. Yan, sabi dito na kaya natin na magpalakas sa isa't isa. Kaya nga may church para magpalakasan tayo. Kumbaga, kailangan natin na usap. Yan, so kailangan natin na fellowship. Mamaya natin yung fellowship. Kaya merong pagtitipon para maging mas mapalakas pa tayo. Yan, and then yung pag-ibig ay mabibuild. Tapos, at the same time, yung mabuting gawa. Kasi, tinuturo sa church yung mabuting gawa. Nasa Bible na. Pero kasi, yes, meron tayong Bible, meron tayong Bible, ng English version. Pero, kailangan natin ng pastor or teacher para mas ma-expound, para mas maituro pa yun. Kaya, kailangan natin na tingnan din, nabasahin yung Bible. Yan. Kaya, yun yung kailangan natin na mag-church dahil may church. So, lagi mo tandaan, sir, yung church, hindi siya building. Masabi siya na church kapag merong mga tao na nagtitipon-tipon. Kahit walang building, basta merong ginagaya ng daming tao, nililid, mas may naglilid. Church na din ang tawag doon. Ang tao yung church, hindi building. Kahit man sarado na yung church kasi yan pandemic, tapos sa bahay lang sila, mas daming tao doon, church pa rin yun. So hindi siya masasabing church kapag hindi church, hindi mo pang church. Basta nagtitipon-tipon, church na yun. Kaya, sabi dito na sa verse 25, sa hindi natin pagpapabaya ng ating pagtitipon ayon sa kaugilan ng ilan, sa halip ay masiglahin nyo ang isa't isa. Yan. At lalong higit pa. So, kailangan natin maging mas malapit sa isa't isa at maging mas close pa. And then, yung inyong nakikita ng araw ay papalapit. Yun yung sinabi ko sa Evangelist na ang Diyos malapit na dumating. Kaya kailangan natin na mag-church, paglingkuran siya. Ano ba yung paglilingkod natin sa church? Yan. Song lead, MC, gitara, keyboard, ganyan, at iba pa. Yan. So, kailangan natin mag-lingkod sa Panginoon kasi malapit na siya dumating. And then, number 2, number 2, so, ay tuloy lang natin yung kanya pa, yung subpoint pa nito sa
verse 10. Sabi dito, be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. Yan. So, sabi dito na dapat andin lang tayo. And then, lagi natin na isipin na ang Diyos laging andyan. Yan. And then, ako ang inyong Diyos dapat na malaman. So, paano natin malalaman ang Diyos kung walang church? Diba? So, kailangan natin yung church para mas maintindihan natin yung mga dito. Kasi kung tayo lang nagkapan, kung tayo lang yung nagbabasa, tayo lang nag-intindi, hindi natin masyadong maintindihan. Masarap magpagawa, magpagawa pa lang. Bago pa lang sa church. Hindi natin maintindihan. Yeah. And then number 2, church attending. Yan. So, sabi ito sa Hebrews 10, 24-25 yan. So, balikan ulit natin to. Kasi laging naka-focus lang tayo dito sa verse na to. Hebrews chapter 10 verse 24-25. Sabi dito na let us consider one another to provoke. Yan. Ano yung provoke? Stir up. Kasi nga, kapag kinonsider natin yung pag-atin sa Panginoon, merong time na mapag-provoke tayo. Mapapagalitan, tatama tayo. Sabi dito, let us consider one another to provoke. And then anong sabi dun sa pangalawa? Or sa susunod? Unto love and to good works. Yan. So, kasi pag provoke tayo, minsan parang masakit. Pero, mas maganda nga yun yung tinuturuan tayo. Tapos, mahal niya tayo. Kumbaga, nagsasabi siya ng totoo. Kaya nga, minsan, may mga counseling kasi dapat malaman. Kasi nga, pag hindi nalaman ng isang tao, hindi niya, kumbaga yung iba kasi, pag sinabi niya totoo, mahal ka niya. Pero pag hindi ka nagsabi, sabihin, tinatago niya, tapos hindi ka niya mahal. Kasi nga, hindi siya nagsasabi ng totoo. Yan. So sabi na dito, provoke unto love and to good works. Para maging tama, maging mabuti tayo. And then, yun, nabanggit na natin kanina na sa verse 25, that first in assembling ourselves together as the manner of some is but exhorting one another, so much the more as they approaching. Yan. So, sabi sa 1 John, tingnan natin dito sa 1 John chapter 1:7, sa pinakadulo. 1 John chapter 1 verse 7. Sabi dito sa Tagalog, 1 John chapter 1 verse 7. Ngunit kung naglalakad tayo sa liwanag, katulad niya na nasa liwanag, may pakikipag-isa tayo sa isa't isa, at ang dugo ni Jesucristo na kanyang anak ang naglilinis sa atin mula sa lahat ng kasalanan. So, ibig sabihin, ang Diyos yung naglilinis sa ating mga kasalanan. So, kapag merong tayong nangungusap ang Panginoon na, ito, nagawa mo ito, hindi ka nag-church, hindi ko mali ng church, merong time na matanglay ka. Kumbaga, bakit hindi ako makapag-focus sa pagtatrabaho? Kasi nga, kasalanan na yun. Kumbaga, dapat araw ng pagsisimba, araw ng worship service, hindi tayo nakapunta. Kumbaga, sinasabi dito na ang Diyos yung naglilinis sa mga kasalanan natin. So, ang Diyos nagbibigay ng chance para bumalik ulit. Yan. So, sabi dito, parang sasabi rin minsan ng church na next time, church ka kasi nga, kailangan natin. Yan. And then sa Psalm chapter 150 verse 1 to 157 verse 6. Sabi dito na, praise ye the Lord, praise God in His sanctuary, praise Him in the firmament of His power. Yan. Na sabi dito, kapag hindi tayo ng kasalanan natin, tapos yung kasalanan natin ay lugasan niya, itaas natin yung pangalan niya. Diba? So, kailangan may itaas yung pangalan niya kasi nga, inugasan niya yung buwan natin. Kasalanan natin.
Dahil parang minsan di ba tayo yung mga tao, mga ako rin personal, yung parang kapag nakagawa ng kasalanan, ang hirap patawarin, lalo kapag masyadong malalim yung kasalanan na ginawa ng tao. Parang minsan ayaw mo lang patawarin kasi nga nakakahiya siya, ganyan, tapos di siya tutukan sa usapan. Pero ang Diyos, bibigyan ng chance na patawarin tayo. Ganoon siya kabuti. And then sabi din dito sa Hebrews chapter 10. Yan. So yun na ulit. Let us hold fast the profession of our faith without fear. Ano sabi diyan sa verse 23? Tayo ay maaring mananatibay sa kamatayagan ng ating pag-asa na walang pag-alinlangan sapagkat siya na nangako ay matapat. So, ang Diyos ay nangako, pero ginawa niya yung dapat niya pinangako. So, makita natin dyan na ang Diyos, kung nagsabi tayo na church tayo Sunday, tapos ang Diyos ginagawa niya yung, ito pa niya yung sinasabi yung pinamahal sa atin, pero kung tayo hindi natin pinagupad, wala. Parang na-inspire, dapat ma-inspire tayo sa Panginoon na ang Diyos tumutupad sa usapan, dapat nilunod tayo. Actually, dapat nga parang kailangan natin na maging dapat kailangan natin na yung parang kailangan natin na maging Diyos din, yung parehas yung ginagawa niya, maging perfecto. Pero dahil hindi tayo perfecto, ang Diyos lang, kaya pa rin naman natin, pero nagkapamali pa rin kasi ang tao pa rin tayo. Then Psalms chapter 40 verse 9 to 10. Yeah. I have preached Psalms chapter 40 verse 9 to 10. I have preached righteousness in the great congregation. Lo, I have not refrained my lips, O Lord, thou knowest. Yeah. So, sabi dito na kailangan natin na ang Diyos ay may pagsabi or malaman yung salita ng Panginoon. Kasi pag hindi nila malaman ito, di ba tayo ligtas tapos yung iba hindi. Kaya nga yung salary parents natin mga kapatid, kapag sila nakakalit sila sa Savior, tapos tayo hirap. Kaya kasi kung nangyari ito, yung parents ko hindi pa ligtas, yes, gano'n ng Panginoon. Praise sila. Pero kung yung crazy pa nila natin, mawala pang mabuti, hindi yun sapat para mapunta sa heaven. Ang kailangan talaga nila ay sumunod sa Panginoon, mag-pray na harapin ang Panginoon. Pero as of now, pag-pray natin na maligtas sila na totoo yung decision nila na kahit parang sabi natin na nila sa church. Pero hindi kasi natin alam kung ano nangyari sa nila. And then, dito sa 1 Timothy chapter 3 verse 15. 1 Timothy. Timothy chapter 3 verse 15. So sabi din na upang iyong malaman kung paano ang dapat na maging ugali mo sa tahanan ng Diyos na siyang
iglesia ng Diyos na buhay. Ang haligi at saligan ng katotohanan kapag ako man ay matatagalan. So, ibig sabihin na kung gusto mong malaman yung ugali sa tahanan or yung ugali mo may ibang tao, kailangan natin na mag-church. Kasi doon, malalaman natin yung mga sekreto. Pero nasa Bible kasi lahat. Kumbaga, ano yung discernment power, ano yung Holy Spirit. Sa isang tao, malalaman niya yung totoong tao kapag meron siyang discernment power. Ano yung discernment power? Guided by Holy Spirit. So, kapag kausap kita or kausap natin sa ibang tao, minsan kasi iba, magaling mag-self-stop. So, nalalaman natin na binobola ka lang, ganyan. So, yun, nalalaman mo na. So, pero, saan tayo matututo? Sa church. Kasi doon tinuturo lahat. So, kailangan natin yung church. Okay? So, merong leader doon, then meron din mga kapatiran doon na mga teacher. Yan. And then, Matthew 18:20. So, ang daming mga supporting words. Kasi nga, tinatapan natin dito yung sabihin kung ano yung mga kailangan natin sa pag-church. Ano yung mga makukuha natin. Dito sa 18 verse 20. Matthew chapter 18 verse 20. Sabi dito na sapagkat kung saan ang dalawa o tatlo ay nagkatipon sa ating pangalan, ako ay naroon sa kanilang kalagitnaan. So, kunyari ito, nag-Bible study tayo, dalawa lang tayo. Possible kasi na maging pa rin ito church. Kasi nga, pinag-usapan natin yung word ng Panginoon, word of God. So, kahit dalawa, ang Diyos andyan pa rin. Hindi siya nakikita, pero ginagayin niya tayo. Ngayon, natutuwa siya kasi nga merong word of God. Natutuwa siya kasi nga basta lang natin naiintindihan yung salita ng Panginoon. Salita niya. Kung minsan naramdaman natin na, uy, bakit iba yung pakiramdam ko ngayon? Ang ganda ng Roma. Kasi nga, merong guided by Holy Spirit and then pinupush tayo ng gagawin ng Bible. Yeah, so, ano sabi dito? Sa kwan? Yan. For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them. So, ibig sabihin, na kahit 2 or 3 as ang gathering ng Diyos. And then, sabi dito sa Psalms 122, verse 1. Psalms 122 verse 1. Sir, madami kang mautunan. Sir. 122 verse 1. Sabi dyan, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. So, ang Diyos or ang Biblia nagsasabi na kailangan natin pumunta dun sa bahay ng Panginoon or tahanan niya. Saan ba yun? Sa church. Banal kasi yung church, doon tayo pupunta para mas makilala pa ng Panginoon. Yeah. So, sabi natin kasi I was glad when they said unto me, and let us go into the house of the Lord. And our feet shall stand within the gates of Jerusalem. Yeah. So, Jerusalem is built as a city that is compact together. Yeah. So, yung Jerusalem, kaya nga sir, kung nakita mo, or narinig mo, kapag nag-pray kami, pinag-pray namin yung Jerusalem. Kapayapaan ng Jerusalem. Kasi nga, doon, di ba doon nabuhay ang Panginoon, doon pinanganak. Kaya, yung mga tawag doon is good yun. May mga hindi pa kasi ligtas yun. Kaya pinag-pray namin yung kapayapaan nila, maligtas sila. Kaya, sabi dito sa verse 6 ng Modern Sir, pray the peace of Jerusalem, they shall prosper that love thee. Yan, so nandiyan sa Bible lang, kaya nga pag nag-pray tayo, nag-pray kami sa pagkain, merong pinag-pray namin yung Jerusalem, kapayapaan sa Jerusalem. Pero sabi mo, tingin nyo sa Sir, they shall prosper that love thee. Magpa-prosper kung sino yung nagmamahal sa Jerusalem at nag-pray. Ano yung prosper? Possible kasi na magpalain tayo. Kasi mahal natin yung Jerusalem kung saan pinanganak ang Panginoon. Kung saan doon siya nag-preach or nag-teach, nag-lead ng mga leader. So, kahit ikaw sir, dito sa tayo, o
O, di ba kapag pinanganak ka dyan, tapos binigyan ka ng Panginoon na para sumikat at maitaas ang pangalan niya, tapos ang gano'n ka, bait nito, honest, para ka niya maganda. Nalalaman nila, hanapin nila kung saan ka, taga-saan ka. Diba? Diba? Pag taga-tayo yan, proud kami kasi taga-tayo din ako. Diba? So, gano'n din sa Jerusalem na kailangan natin i-pray. Yan. And then next. Yan. So number 3 na tayo. Last na. Number 3. Fellowship. So, sa church, merong fellowship. Ano yung fellowship? Sometimes, ngayon din sa church namin, yung fellowship is food. F-O-O-D. Kasi nga, pag may pagkain, may fellowship. Diba? Pag kumakain, nag-usap. Pag kumakain, nag-kwento. Pag kumakain, nag-kwento yung nangyari sa buhay. May fellowship. Kaya, sa church, kailangan natin ng fellowship. After, kasi may mga birthday din sa church namin. Hindi mo nag-celebrate ng gabi, ganyan, umaga, or tanghali. May fellowship. Sabi yan sa 1 Thessalonians 5:11. Sabi dito sa verse 5:11 or verse 5 na chapter 5 verse 11. Dahil dito, palaksin niyo ang loob ng bawat isa at patatagin niyo ang isa't isa katulad din ng inyong ginagawa. Yan. So kanina, di ba narinig natin sa Hebrews? Diba? Napatagin, magpalakasan kayo. So, sinabi ulit dito sa 1 Thessalonians 5:11 na kailangan natin na magpalakasan ng loob. Yan. Maging matatag tayo sa isa't isa, masal tayo so kapag meron mga laging kasama, magiging yung relationship natin. Ganun din sa church. Kapag may food kami, may fellowship. Yan, nagpapalakasan kami, testimony ko, ano nangyari sa'yo, ano yung mga nangyari na si Satan, ganyan, may mga nagsabi sa'yo ng kakasi mo, yan sa church, sa school, pupunta kanila, dahil kanilang inaaway, ganyan, pero dahil niya ang Panginoon, ang Diyos yung parang sandigan or yung shield mo. Mga ganun mga sitwasyon, napapalakasan tayo. Kaya merong Diyos or merong church, kasi na church lang din naman na quality. Pero after kasi dito, kunyari after Bible study, may fellowship, kain, ganyan, tapos tanungan. So fellowship na yun. And then, kailangan, kasi parang doon tayo naging comfort eh, di ba? Halatang mo yun kapag mag-isa mo lang, mag-isa mo lang, wala. Pero pag madami tayo, comfort tayo, di ba? Naging magaan yung pakiramdam natin kasi may mga taong naging urge sa akin. And then, Ecclesiastes 4:9-10, ay 9-12. Two are better than one because they have a good reward for their labor. Yan. Sabi dyan na two are better than one. Yan. Because they have a good reward for their labor. Na mas maganda na nagasanib ka sa hindi kaya ng isa lang. Yan, di ba? Mas maganda na yan, dalawa tayo. Kahit pa paano, yung tinrabaho natin, napupush yung goal. Hindi kaya na pag mag-isa mo kasi wala. Kahit pa paano, makikaitin tayo, tulungan tayo. So kapag madami tayo, mas talagang napapagaan ang ginagawa natin. Ganun. So, hindi natin kaya na mag-isa, mas talagang hindi natin kaya kapag wala tayong Diyos.
So kailangan natin humingi tayo ng wisdom sa Panginoon, ng kalakasan, at magawa yung mga trabaho at mga goals sa buhay. Kaya nga kailangan natin nakasama yung Panginoon o kasama ng Panginoon sa ating mga dream. Para saan ba? Para sa Panginoon ba or para lang sa sarili ko? Pero ang mas maganda para din sa Panginoon. Kaya nga, dahil ko sinasabi na itong ginagawa ko, hindi sayang kasi long-term investment. Diba? Nakapagdala tayo sa church, nakapag-invite tayo, nakapag-share ng gospel, at unti-unti nakapag-invite sila. At nakita ko rin sir na in the future, sana ganun din. Gusto ko kasi sir na equal ka rin and matuto ka sa Word of God. Unti-unti, ito, tinuturuan kita. Gusto ko na kahit pa paano hindi lang sa work. Kasi work, yes, meron talaga yan. Kailangan natin magtrabaho para meron tayong makain. Pero yung pinakamahalaga kasi sa buhay natin, itong sa atin ng Panginoon, yung paglingkuran. Yung purpose ko sa atin dito sa buhay natin, para paglingkuran siya, may taas yung pangalan niya. Hindi para sumikat, hindi para dumami yung pera, madaming kang ipapakita na sa susunod ko, pero walang Panginoon. Hindi. Ang kailangan natin dito sa lupa ay paglingkuran siya, para makilala siya. And then, yan, ulit, sa verse 10:25, ulit na that forsaking assembling of ourselves together. Then, sabi rin dito, sa sa 1 John 1:7, yan dito. 1 John 1:7. Sabi dito, ngunit kung naglalakad tayo sa liwanag, katulad niya na nasa liwanag, may pagkikapisa tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesucristo na kanyang anak ang naglilinis sa atin mula sa lahat ng kasalanan. So, sinabi ko po kanina na ang Diyos yung ating liwanag. Yan. So, sabi nga dun sa Bible na ang Diyos o yung Bible yung ilaw para matutunan natin yung salita ng Panginoon at malaman natin yung mga katotohanan. Pero sabi rin dito sa 1 John na ang Diyos yung ating ilaw. So, di ba pag madilim, pag wala tayong ilaw, ito makita. Yan. So, merong church na tutulong sa atin. Yung church, mga tao yun, leader, pastor, lead tayo. May ilaw na tayo, pero sasabihin sa atin kung saan tayo pupunta. So, i-guide tayo, i-explain sa atin yung Bible para mas maintindihan natin. Yan. And then, last verse. Yan. Sabi dito na sa 1 John 4:11. Yan. 1 John 4:11. Mga minamahal, kung sa ganitong paraan ay iniibig tayo ng Diyos, dapat din tayong mag-ibigan sa isa't isa. Iniibig tayo ng Diyos, dapat din tayong mag-ibigan sa isa't isa. Sa church ay nag-iibigan kami. Kaya gusto rin namin sir na makasama namin. At ang Diyos kasi nag-iibig sa atin, iniibig tayo. So, sa loob ng church ay nag-iibigan, hindi nag-aaway. Yes, hindi maiwasan yun, may mga conflict. Pero sila kasi malakas eh. Pero dahil merong Panginoon na iniibig tayo, ang Diyos yung Panginoon natin, nakaroon din tayo ng pag-ibig sa iba. So sa church, madami tayong makakilala. At andun yung guide ng Panginoon na maging mabuting tao. So ngayon, dito sir, nakita natin na kailangan pa natin ng church. Kasi yung church ay family. Lahat ng mga member dun ay family na natin. Kaya, kung makasama ka namin sa church namin, family ka namin. Which is tinuturing ko naman kayo na family din sa team. Kasi kung wala kayo, walang video na magagawa, walang
access na makukuha. Ganyan. So wala. Kaya sa church, madami. Grabe yung church. Meron time na nag-group na ako, depressed na ako dahil sa family ko. Broken. Family. Parang wala ng pag-asa. Pero yun nga, yung tagline natin sa business or yung life goals ko na for with God natin shall be impossible. Na yung impossible, magiging possible sa bayan ng Panginoon. Wala na talaga yung family ko. Pero nagkaroon ako ng bonus dahil naniwala ako, may naging kali sa akin ng mga member. Papray natin yan, kaya pa yan, ito yan, pastor, papray natin yan. Hanggang napaulit kami. Diba? So makita ko sa family picture natin. Sa post sa page natin, ang ganda. Si mama at papa, medyo unti-unti na sa bayan ng Panginoon. Kaya iba yung impact na kapag may church. Tulungan. Ay hindi rin kami na kapag merong kasakit, may nanghihina, mga kapatid, pakipag-pray po ito. So, ang sarap kapag meron tayong family na. So, papakita ko sa iyo dito, sir, yung GC namin. Yan, may mga nagsasabi na ipag-pray po si Jules, pray kay Jules. Yan. Nagtutulungan. Tutulungan talaga sa Diyos. Kumbaga, family na kasi. Kaya kapag meron tayong Panginoon na andyan lagi, grabe yung blessing. Yan. So, yun lang. At na-stop na yung record kasi tumatawag si Closer. Pero di bali. Okay lang naman. Isa ang mahalaga naman dito ay yung maintindihan mo, sir. At mamaya, kasi after mo naman work sakali, may contest kami, youth art. Yung parang fun. 3 PM naman yun. Kaya mamaya, after mo dito, pero dito rin ako stay kasi paano. Hanggang 3. Tapos, punta lang tayo din. Kahit pa, same pa rin naman yung sa hindi sa akin, basta yung goal. Kasi para sa Panginoon, kumbaga di ba yung vision, supportahan para madaming masolving na iba. At kasama nila kayo, sir. Ayoko kasi yung parang yung para sa Panginoon tapos possible. Kasi kahit ako kaya ko naman talaga eh. Yung kumbaga, ako yung mag-solve. Di ba sa finance na ako eh, mag-support na ako eh. Pero kaya ko pa rin naman, niyari yung mga ko, mga empleyado. Kaya mamaya, punta tayo sa lugar. Safe ko eh. May mga tinitrain na leader dun. May mga team leader ganyan. At doon makikita yung pamayanan ng Panginoon. Kahit bata pa lang, nililid na ng Panginoon. Ngayon, para yung pa namin, youth art leader namin. So may nagtuturo doon, si Dan, anak ng pastor. 17 years old pa lang yun. Nagtuturo na siya. Mamaya, pakinggan natin. Excited na nga kami. Kaya, sana makasama ka namin. Bagamat walang ikaw pa rin may decide kasi free will. Diba? Pero kung sakali mo pwede ganyan. Pwede naman siguro. Siguro pagtapos sa basta okay lang naman, basta may mga hanggang 3 kung ano yung natapos yun lang. Tapos, pero yan yung mga 1 hour or 2 na PM. Kahit pa sir, yan yung mga na-cut mo na or na-edit na i-upload na. Tapos 2, uploading na. Tapos 3, upload na tayo. Sige. At kung sakali, may time ka, sabi ko sa'yo kanina na kapag Sunday, yung maintindihan ko lang sir yung gano'n. Kung parang sana nga, makapunta ka rin bukas. Night morning lang. Makita mo lang sir yung band namin. Makita mo dun yung family tapos makita mo dun yung sana ng Panginoon. Na hindi naman tao. Ako ginagamit lang din ako. Ginamit lang din ako na mag-lead ng company. Ang Diyos pa rin yung boss ko. Kaya sabi ko, leader lang eh. Hindi ako yung boss na parang sige, sabi lang sa ganito, wala na gagawin. Kung ako na yung nag-lead, ako yung may idea. Tayo na namin. Mayroon lang salamat sa natutunan namin. Kailangan na mag-church para kami po ay madaming natutunan Panginoon sa inyo at maging mabuting tao at maging matapat po sa inyong Panginoon.
Maraming pasalamat Panginoon sa buhay ni Joshua, Sir Joshua, na okay pa rin sa Panginoon na magkinig ng salita ng Panginoon. Nawa ay ma-apply namin ito sa aming buhay, na kayo po lagi namin unahin sa anong mga bagay Panginoon. At kinipig mo na Panginoon sa aming tatrabahuhin, nawa ay maging maayos, maging po kami ng idea, para po maging maganda ito at para magawa po kayo ng vision. Binibigay po namin yung buhay po namin sa inyo Panginoon. Hindi po namin kaya lahat ito. Pero humingi po kami Panginoon ng wisdom para po matapos po namin itong trabaho na ito. Mahirap pero kakayanin na andyan po kayo lagi. At maraming salamat Panginoon sa inyong gabay. At kayo po yung pinupulat, pinapasalamatan po namin kayo Panginoon. At itong dalangin sa natin sa pangalan ng Jesus. Naiyak tuloy ako. Yung pag kasi parang, minsan kasi parang naisip ko na yung parang sa Panginoon kasi hindi para sa akin. Yan, yung video ganyan. Pero yung goal ko kasi dyan, bonus na lang talaga yung income. Kasi may tutorial naman talaga yung buwan natin. Sabi ko, what if merong word of effective church lang, ma-motivate, makilala ang Panginoon. Nililis ko yung utak ko na para sumikat ako, para umaman. Pero hindi kasi yun yung goal ko. Goal ko is yung kilala ang Panginoon.